Welcome back mga ka-Aldab. Ito po yung 9th year anniversary ng Aldab Nation na kung saan nga po pinagdiriwang natin. Marami pong talagang makaka-relate nito. July 16, di po ba? Kaya nga ang daming nagtatanong, Mr. Destiny, napanood mo na nga ba yung video ng Aldab Nation? Na kung saan talagang masayang masaya pa rin po, hindi po ba, kahit napakaraming komento, kahit maraming mga sinasabing ganito ganyan, di po ba, at least tayo nagse-celebrate, at least tayo, kumbaga hindi tayo basta-basta nagpapatinag, di po ba, tuloy lang po ang selebrasyon. Sino nga po ba yung gumagawa nito, di po ba? Yung Armin 8 years na po, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 years na po sila, pero may nakita nga po ba tayong selebrasyon na kumbaga nangyari at naganap? Di po ba? Wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, masaya po ako dahil kahit papaano sa mga umaten o sa mga naandyan po, talaga naman pong congratulations, kasi masasabi natin na kayo pa rin po ang malakas, kayo pa rin po ang masasabi natin na hindi basta-basta nagpapatinag at never po talagang nagpapa-apekto kahit ano po yung sinasabi ng iba. Aldab pa rin po malakas, Aldab pa rin po ang masasabi natin na never po talagang nagpapatinag, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung sila Mengay at Isoy lang po pag-uusapan, yung totoo at talagang katotohanan lang po, di po ba? Kasi hindi naman po kami magre-react ng mga ganito, hindi naman po kami magsasabi ng mga kumbaga hindi maganda, hindi kaaya-aya, kung hindi naman po nanggaling sa dalawa, di po ba? Na si Alden, sabi ko nga po sa inyo, yung siya po talaga yung tipo ng artista na hindi po talaga nanggagamit, di po ba? Bukod sa makadiyos, talagang malaki ang respeto sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. At si Mengay di naman po laking probinsya, hindi niya magagawang kumbaga saktan at sabihing wala pong kumbaga yung tipong ginagawa lang po talaga ni Mengay dahil nga lang po sa sarswela. Pero makikita niyo naman po, never po kaming pinasakitan. Hindi to naiintindihan ng iba, hindi to naiintindihan ng mga armin at mga main fanatics na ako lang po talaga yung nagpapaliwanag. Una sa lahat, maraming kumakampi pa rin po sa akin na tama nga po yung mga sinasabi ko at ina-update ko. Lalo na nga po na 1 year na pero never pong ipinakita o never pong nagkaroon ng house tour sa bahay nila Mengay at ni Congressman Arjo. Maraming vlogger, wala man lang nagbalak. Kahit si MJ Marpori, kahit silipin man lang, hindi po nila nagawa. Bakit? Kasi wala pong sisilipin. Di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, pag i-combine ko yung kay Maha Salvador, sasabihin nila kakaiba. Sasabihin nila na hindi ganyan, hindi ganito. Kasi kung titignan nyo napakaraming photos at video ni Maha Salvador sa pamamahay po nila. Na kung saan nakahiga si Rambo, inaasikaso niya si Rambo. Talagang yung tipong gawain ng mag-asawa. Hindi talagang mapapaisip ka na, oo nga no, kumbaga kita mo naman dito, ramdam mo naman dito, di po ba? Ang problema lang po, yung mga taong kumbaga kapag sinasabihan natin na ganito ganyan, nagre-react sila agad-agad. Wala naman po talaga silang alam at hindi po talaga nila totally alam ang buong istorya, nakasalserye lang po. Di po ba? Unang-una nga lang sa lahat, scripted na nga po yun, di po ba? Saan ka naman makakita na yung kasalan ni hindi po napuntahan ng mga main fanatics at armin? Eksklusibo lang po talaga yon para po sa mga taong nagpapatuloy ng sarswela. Di po ba? Pero wala nandun po yung point na, oo nga Mr. Destiny, tama ka kasi hindi nga ito pinakita talaga ni Mega yung bahay nila. Walang mga paglulutong nangyari. Never na kumbaga gumising sa umaga na magkasama, ito pupunta kami ng Itbulaga. Hindi po ba nagdabmash na kasama niya si Congressman Arjo? Wala
Di po ba? Real talk, wala po talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi kami pinasakitan. Yun po yung pinupunto ko na hindi po nila nagigets. O sinasabi nila, Mr. Destiny, minsan nagpo-post si Mengay sa Instagram eh. Siyempre, kapag ginagamit na yung social media account niya, di po ba? Talagang magre-react siya, talagang gagamitin yun para nga sabihin na magkasama sila. Para sabihin na sila pa rin. Eh, hindi naman po talaga totally umuuwi. Di po ba? At bakit walang reaksyon si Ibyang sa mga kumakalat? Bakit tahimik lang siya sa mga issue ngayon na kung saan dapat isa na po siya sa nagsasalita. Isa na po siya sa nagsasabing magkakaanak kang anak ko, hindi yan baog. Kaya lang naman sila hindi gumawa kumbaga kaya lang naman hindi sila magkakaanak kasi sobrang busy. Hindi nila yung mga trabaho. Bakit agad-agad sila nagpakasal? Bakit agad-agad sinunggapan nila yung kasalan gayong hindi pa po pala sila handa? Di po ba? Kaya nga po natatawa na lang ako sa bagay, hanggang dun lang po talaga yung magagawa natin. Hanggang paliwanag lang po talaga ang pwede kong sabihin at pwede kong ibato. Okay sana kung bata pa po si congressman kumbaga matanda pa po siya kay Alden at wala na sa kalendaryo yung edad niya. Hindi pa po ba sapat yun para hindi ka magkaroon ng anak? At si Mengay naman kumbaga lahat ng mga kapatid niya may mga anak na, o kapatid niyang babae may mga anak na. Siyempre siya na po yung kasunod, baka unahan pa siya ng kapatid niyang lalaki. Di po ba? Yan ang paulit-ulit kong kumbaga sinasabi sa mga bitter. Kaya lang yung bitter nga po o yung mga taong galit na galit po sa akin, hindi na yan iintindihin. Wala na po silang ibang sasabihin. Wala na po silang ibang ipapaliwanag pa. Bagamat nakakalungkot yung mga istorya, nakakalungkot yung mga bagay-bagay, hindi na. Kasi sabi ko nga po sa inyo, basta ako masaya po ako sa mga napapanood natin, masaya po ako sa mga nakikita natin, dun lang. Hindi naman natin po pwedeng ipilit yung mga bagay-bagay na keso ganito, keso ganon, di po ba? At least, kahit pa paano, nagkakaroon tayo ng pag-asa. At talagang may pag-asa. Di po ba? Ganon din naman po kay Richard Paul Quezon Kaya nga po kamakailan lang, di po ba? Yung sinabi niyang inspirasyon, yung mga fans niya at yung pamilya niya. Bukod dun, wala naman po siyang binanggit. Kasi matik na yon, di po ba? Pwede niya bang sabihin si Mengay? Si Catherine Bernardo, pwede niya sabihin at mas maraming kikiligin, pero hindi niya sinabi. Marami na nagpapakalat na may relasyon sila. Marami na nagsasabi na nagpagawa nga po raw ng bahay si Alden Richards para sa kanila ni Catherine. Niregaluhan nga po raw ni Alden Richards si Catherine ng mamahalin. Ang laki na nagastos niya, kung titignan nyo, sasabihin niya lang. Halata naman po na pumapabor ang mga nag-i-interview sa kanila. Di po ba? Kayang-gaya nga po ni Bong Navarro at ni Kim Chiu, pero wala, dumating yung point na nga. Tapos ito na yung kumakalat na naman ngayon. Nag-react na naman si Ogie Diaz. Di po ba na kumbaga meron daw pong napakalaking issue at kumbaga napakalaking blind item na totoo na. Parang pinupunto nga talaga na sina Richard Paul Quezon at si Catherine Bernardo ay may relasyon, di po ba? Ganyan na naman po siya, nakisawsaw na naman. Yan ang sinasabi ko na mahilig po talaga makisawsaw kapag hindi na siya nagtitrending o hindi na po siya pinag-uusapan. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mommies, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.